Isa na namang araw na puno ng pag-asa at sigla ang naghihintay sa lungsod ng ambisyon at pangarap. Sa araw na ito, ating didiskubrihin ang Manila. Kapital ng Pilipinas ang Manila. Ito ang pinakamodernong rehiyon sa bansa. Kaya sa kasalukuyan, may higit 1,600,000 ang naninirahan rito. Pero gusto kong malaman kung bakit at paano naging ganito ang Manila. Mayroon bang isang kultura kung saan sumasailalim ang mga dumarating sa lungsod na ito? O kaya, sa dami ng kulturang nakalap sa Maynila, may nabuo bang isang kultura na bunga ng pagkahalo ng lahat ng ito? Para masagot ko ang mga tanong na ito, kailangan ko munang pumunta sa kalagitnaan ng aking pagtatalakay. Kaya tara, samahan niyo ako! Bago dumating ang mga Kastila, ang mga Malay ang nanirahan sa Pilipinas. Nananatili sila sa iba't ibang pamayanan o settlement na kalat sa iba't ibang parte ng Pilipinas, lalo na sa palibot ng Manila Bay at Pasig River. Ang pangalang Manila ay nanggaling sa pariralang Maynilad. Ang nilad ay isang uri ng halaman na likas noon sa Pasig River. Ang Maynilad ay itinaguri ang seat of power ng mga Datu bago dumating ang mga Kastila. Dumating sa Luzon ang mga Kastila noong 1570 at pinamunuan ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi. Nagkaroon ng hidwaan ang mga Kastila at ang mga lokal roon na naging dulot ng isang digmaan. Noong 1571, natalo ang mga lokal at sa pagkatalo nila, ibinigay ni Naraha Sulaiman ang Maynilad sa mga Kastila. Doon dineklara ni Legazpi ang Manila bilang bagong kapital ng mga Kastila sa Pilipinas. Si Legazpi ang nagplano sa pagbuo ng bagong Manila. Siya ang nagtatag ng mga kuta, daan, simbahan at paaralan. Tumagal ito hanggang sa katapusan ng ikalawang digmaang pandaigdig kung saan sinakop tayo ng mga Hapon noong 1945. Sa katapusan ng digmaan, itinuring ang Maynila bilang isa sa pinakaagrabyadong lungsod. Sirang-sira ang Intramuros, nawala ang sentro ng Manila. At mula noon, nagbago ang Manila mula sa pagiging isang eleganteng komunidad sa isang matao at siksikang metropolis na kilala natin ngayon. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang Manila hindi lamang sa pisikal kundi na rin sa kultura nito. Dahil sa iba't ibang taong naninirahan dito, karamihan galing sa probinsya, masasabi nating nagbago at posibleng naghalo-halo ang kaugalian at paniniwalang dala nila. Ang Metro Manila ay naging target ng pag-unlad mula pa noon. Pero hindi lang ito lugar ng mga mayayaman sa lipunan. Isa rin itong lungsod ng mga nagugutom at inaapi. Kahit na ito ang pinakamodernong lungsod sa Pilipinas, ito rin ang lungsod na may pinakamaraming mahihirap na tao. Mahihirap na kasi ang paghahanap ng pamumuhay. Pero paano naman ang kultura sa Maynila? Dahil sa heterogeneity at iba't ibang problema ng lipunan na bumubuo sa Manila, nagkakaroon ng pagsasalungat ng tradisyon, kawalan ng katatagan at paghihiwalay ng mga tao. Sa Manila, nagkakaroon ng iba't ibang pamantayan, pananaw at pagpapahalaga sa buhay. Ngayon, sa Manila, hanap buhay na lang ang layunin ng mga tao rito. Nawawala na ang pagpapahalaga sa kasaysayan, ngunit nananatili pa rin ang kultura na nakahanap sa Pilipinas. May isang dayuhang manunulat na pumanayam ng higit 30 Pilipino na naninirahan sa Manila. Base sa mga panayam, natuklasan niya na isang importanteng kaugalian ng Pilipino noon ay ang kanilang pagpapahalaga sa pamilya. Isa pang mahalagang kaugalian ay ang pagkawala ng inggit sa mga mayayaman. Ang mga taong wala masyadong pagmamay-ari sa buhay ay hindi masyado kinukumpara ang kanilang katayuan sa buhay sa ibang tao sa lipunan. Higit pa, kahit kakaunti lamang ang meron sila sa kanilang buhay, nakahanap pa rin sila ng kasiyahan, lalo na sa kanilang pamilya. Bago mag-Pasig. Bago kayo tumira sa Pasig. Ako, Pampanga ako, misis ko. Ano yan? Yes, Clan, dang. Okay lang. So, dito na kami dito
dito na kami tumira sa Pasig. May bahay na ako dyan, dito lumaki yung mga anak ko, makapag-aral dyan. Dito na kami talaga. So sila, kung ano yung mga kapatid mo, gusto mo pa silang tumira na rin dito kasi Oo. mas okay ba? Oo. Madali pa rin maghanap pangarap kayo dito. Hirap, kahit yun lang kami. At para dahil, sa buhay. Ano? Kaya ang masipag. Oo, yung kasi may anak na ako eh. Pag hindi ka kumita, pag hindi ka maghanap buhay, wala na kayo. Sampanga po. Ba't po kayo nakadala sa kanila? Kumbaga nakipagsapalaran lang sa siyempre sa pamumuhay na nangangailangan. Natutunan ko dito Para sa buhay ko. kita naman maayos na kumikita po kami ng maayos na kita kaysa ikumpara namin sa probinsya. Sa aking paglalakbay sa buong araw na ito, marami akong natuklasan tungkol sa Maynila. Mula sa pagsasakop ng mga Kastila, sa pagbubuo ni Legazpi ng bagong Maynila, sa pagkasira nito sa pagsasakop ng Hapon, hanggang sa kasulukuyang araw, maraming pagbabago ang isinailalim ng Manila at patuloy ito sa pag-uunlad. Mula sa mayamang kasaysayan ng lungsod, hanggang sa espesyal na kultura nito, masasabing talaga namang nakakaakit ang modernong lungsod na puno ng ingay at liwanag. Siguro, may isang bagay sa Manila na tuluyang humihila sa mga tao. Siguro, mayroon pa rin silang nakikitang oportunidad sa Manila. Siguro, kahit na nagbabago ang itsura nito, nagbibigay pa rin ito ng aura ng kaginhawaan, karangalan at magandang pamumuhay. Kahit nagkakaiba man ang kanilang mga kultura, paniniwala at pagkatao, ang lungsod ang siyang nagbubuklod sa mga individual na namumuhay rito. Kahit maraming problema ang dumarating sa mga Manilenyong ito, patuloy lang ang takbo ng gulong ng buhay. Pamilya ang kanilang nagiging sandigan sa buhay at ang kanilang mga ngiti at positibong pananaw ang siyang nagbibigay lakas sa kanila na makipagsapalaran sa hirap ng buhay na dala ng lungsod. Taas noong haharapin ng Manilenyo ang bawat araw na puno ng bagong pag-asa at ngiti sa kanyang mga mata. Ang lungsod ng kinabukasan at matatayog na pangarap. In the mirror, do 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 do.